PG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Na-imagine mo, 30,000 na tao daw nagtitilian sa lugar na to, sa Rizal Memorial Football Stadium. E paano ba naman, July 4, 1966, tumugtog sa Pilipinas ang pinakasikat na banda sa buong mundo nung panahon na yun at hanggang ngayon pa rin mga kapatid. Nako, The Beatles live in Manila, hindi makakalimutan ng bandang yun ang nangyari sa kanila sa Maynila. Dahil ito, ang history. Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, at Ringo Starr. Sila ang miyembro ng kinababaliwan na boy band sa buong mundo noong dekada 60. 1966, bumisita ang Beatles sa Manila para mag-concert. Pero ang chismis noon, dahil in-snap daw nila ang imbitasyon ng Malacanang, inaras daw sila kung pauwi na. At pinagugulpi pa raw sa airport. Anyari? Noong panahon yun, isa ang Pilipinas sa pinakamatatag na ekonomiya sa Asia. Pantong-pantong ang mga Pinoy. Kaya naman hindi nakapagtataka na halos 80,000 tickets daw ang naibenta nila. Presyo ng ticket? Oo, 30 pesos. 30 pesos ha, Beatles yan. Tapos ngayon, 150 lang sa mga gig ngayon, umaangal pa kayo na walang beer, ganyan. Tapos, uday, pasok mo naman ako kasi estudyante lang kami. Beatles so 30 pesos oh. Isa na nga sa mga pinakamaswerteng tao sa concert na yun ay si Tito Mapa na nakabili ng tickets halagang 50 pesos. Halos abot kamay na nga niya ang Beatles doon sa harap. 50 pesos ringside kami. So we were right in front of the stage. So we could hear the sound. Pero ito pa, yung kapatid ni Tito na babae, nakaakyat daw sa kwarto, kinatok, ang buto, at nakayakap pa sa isang Beatle. When they knocked on the door, when Pope and George Harrison was going to open the door, so si George Harrison, they even smelled George Harrison. Pero syempre, iba yung 30 pesos noon. At mahal ang 30 para sa ibang tao noon. Kaya may iba na nakontento na lang na makinig dito sa labas ng Rizal. Gaya ni Danny Samonte. Manong, ice cream naman. Magkano yan? 30. 30 pesos nung nagpunta sila 1966, ang peso nun was around 3 pesos to $1. So, 30 pesos noon was effectively, siguro, kung $1, that was $10, no? $10 sa pera na yun, mga 400 pesos. Okay na rin daw yun dahil wala pang 30 minutos nag-perform ang Beatles. 10 lang daw ang kinanta nila sa kabuuan ng concert. Kaya para humaba, naglagay ang mga organizers ng mga Pinoy na front acts. They actually had 2 shows, isa na alas 4, isa na alas 8:30. Pero yung first show, ang taba ng mga warmers niya. Andun na Ricards, andun ang wing duo, si Angie, tsaka yung nasirang si Mitos Villarreal. And then yung downbeats, of course, alam natin na dyan galing si Pepe Slim, si Dane Adriatico, and of course, the diva Pinita Corrales. Punong-puno daw ang Rizal Stadium noon at nagkaubusan ng pati ng upuan.
totally full. I don't know how big the football stadium is, but people would come in with their seats. They would bring in their own chairs to sit down anywhere, because they knew it was going to be a madhouse, and it was. Ayon kay Nicky Ross ng Wing Duo na isa rin sa mga nag-front act noon. Maliban sa masikip at walang maupuan, halos hindi mo na raw marinig ang tinutugtog ng Beatles. Dahil puro hiyawan lang at sigawan na ang mga tao. Sinasabayan ng tao yung kanta. Pati yung tao kung mga kanta, tapos gumagano sila. Yung ibang babae, gumagano pa, parang imatayin pa. Pero habang ramdam ang Beatle name sa harap, tila nagpapahiwatig naman ang Beatlephobia sa backstage. At ang kinairitahan pa nila, ang manager ng banda na siyang umastang diva. Meron silang manager na medyo hindi masyado maganda ang ugali. Si Brian Epstein, okay? Na maraming taong galit dyan, okay? So, nung palabas na kami ng ganyan, matapos na kami kumanta, palabas na kami ng ganyan, sugod naman ito si Epstein. At sa likod niya, nandun yung mga Beatles, dahil lalabas naman sila. Akalain mo, tinulak si Pilita. Hinawakan dito, tinulak yung ganun, nabubuhay si Pilita, sinanong ng ganyan. At doon unang nalaman ng mga Briton na hindi nagpapaagrabyado ang mga Pinoy. Abay, lumapit tapos ginanong ko siya, sabi ko, what's the matter with you? You crazy? Kako, this is a lady, Kako. She's not a piece of she's a lady, sabi ko gano'n. And she's one of our biggest performers and our stars here in the Philippines. And you are only a guest in our country, so behave. Meron ba kayo napapansin? Kanina pa, saan ka ba naman nakakita ng book yung tungkol sa Beatles na wala kang maririnig na kanta ng Beatles? Yung problema sa copyright Tumawag ang British Ambassador to the Philippines kay Brian Epstein. Sabi na, kapag hindi nyo pinapunta yung Beatles, baka magkaroon tayo ng